us, and that our friends will be happy with us. And that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in a matter of law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my redeemer. Ikaw akong gitimuhan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo akong giya, na ako makakakong kanimo. Ikaw akong gihugman, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo ang giya, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simbahon, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo mao'y giya, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yukuran, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Wa na'y laing gawas kanimo, ikaw lang, o ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. May it be your will, God, Lord our God, that the soul of Pam Rogers Batnoak, Ruben Solomon Benoak, Crisanto Buog Senior Benoak, Jolito Ocampo Benoak, Honorio Gonzales Bernardo Benoak, Gregorio Pulgerinas Benoak, Francisco Nisirio Batnoak, enjoy eternal life, with the soul of the righteous that are in Gan Eden. May this entire lecture bring peace to the soul of Pam Rogers Batnoak, Ruben Solomon Benoak, Crisanto Buog Senior Benoak, Jolito Ocampo Benoak, Honorio Gonzales Bernardo Benoak, Gregorio Pulgerinas Benoak, and Francisca Nisirio Batnoak. All may respond, Amen. Okay, good evening, no?
Actually, I was scheduled tonight to have lecture with regards to idolatry, the definition of idolatry. Pero bago po ang lahat, no, gusto ko pong sagutin din yung isang tanong, no. Ngayon lang, wherein hindi po ito tanong ng iisang tao. Tanong po ito ng karamihan, especially kapag lalaki ka. Kasi alam naman natin, di ba, na ang lalaki is actually dumadaan talaga doon sa wasting seed. Yung kumbaga nagkakaroon ng wasting seed. Wasting seed meaning yung sa Bisaya pa naglusi or yung sa ibang pagkakasabi is actually yung nagluslos. So actually, no, kung i-level up po natin tong kasalanan na ganito, this is actually, kung sa lupa pa yan, that is a heinous crime. O kasi nga, hindi ito simpleng pagpatay lang ng isang tao. Pagpatay po ito doon sa mga tao na pwede sanang mabuhay ng maayos, o pagbigay po ng pagkakataon sa mga pwedeng lumabas na mga righteous individual. So mas malala pa po ito sa murder, dahil ang murder po ay pumatay ng buhay. While ang wasting seed is pumatay ka ng hindi pa nabubuhay. So may dalawa pong pwedeng mangyari dito actually. Magaya po tayo ni Amram. Amram is a righteous person, no? Pero dahil sa paghindi niya doon sa asawa niya, nung si Parao nagpababa ng isang utos na nagpababa siya ng isang utos na patayin lahat ng bata, nagdesisyon si Amram. Si Amram po is actually the father of Moses. So nagdesisyon si Amram na hiwalayan si Jochebed, wherein ikinigalit po ito ni Miriam na kapatid ni Moshe. So yun nga, humiwalay si Miriam, humiwalay si Jochebed doon kay Amram dahil nga din sa gusto. Dahil nga na para bang wala nang silbi ang pag-aasawa para kay Amram. Dahil nga ang purpose kasi ng tao na bakit gagawin yung sexual act, that is actually to procreate, para gumawa po ng tao. And yet nakita ni Amram na hindi na sila makakagawa ng tao dahil nga sa and at that time may malabag po sila na utos kapag hindi sila gumawa ng tao talaga, na yung gagawing sexual act is for pleasure only, then magkakasala sila doon sa sinasabing be fruitful and multiply. Dahil nung araw sa panahon ni Jochebed at ni Amram is andun pa yung utos na yan at hindi pa naibigay ang tura doon sa Mount Sinai. Kaya obligado talaga lahat ng tao na magparami. So naging useless sa paningin ni Amram ang utos ni paano mag-aasawa pa tayo, hindi naman tayo pwede magparami, papatayin din naman ni so hiniwalayan niya. So ayun, nakapag-asawa ulit si Jochebed according to some rabbis, and in fact nagkaanak pa nga wherein tinatanong sa akin ng ibang mga rabbis, saan ko daw yan makita? So actually kailangan lang talaga nating magbasa para makita yan siya. Nasa lang yan, nasa mga footnote lang yan. Sabi ko nga sa inyo, ako yung taong medyo makulit. Kapag ako nagbasa, isa-isa ko talaga yan siya. Yung mga footnote, yung mga numbering, pinupuntahan ko talaga yan siya. O binabasa ko para maintindihan ko yung So, yun nga dahil sa ginawa ni Amram, medyo nag-alala si Miriam na anak ni Amram, at saka nag-alala si Miriam na anak ni Amram at ni Jochebed. Nag-alala siya. Sinabihan niya yung father niya na si Amram, "Father, mas malala pa ata yung ginawa mong kasalanan. Mas malala. Kasi ikaw ay pumapatay ng hindi pa buhay. Si Parao pumapatay ng buhay, ikaw pumapatay ng hindi pa nabubuhay." So that is actually equivalent to
wasting seed, no? Kasi nung araw, kagaya ni Adam, dahil wala siyang asawa, kasi nga naghiwalay sila ni Eve ng 130 years, di talaga maiwasan na magkaroon ng wasting seed si Adam. So kagaya lang din siya ni Abraham na may posibilidad talaga na magka-wasting seed. Kaya pinangaralan siya ni Miriam na huwag mo gagawin yan kasi pag ginawa mo yan, maghiwalay kayo, sigurado yun na magkakaroon ka ng wasting seed. Lalaki yan eh. So di baling magkaroon ka ng maraming asawa, huwag ka lang magkaroon ng wasting seed. So yun ang mga naging rason ng araw na kailangan din nating maintindihan na ang wasting seed is a heinous crime. Kasi hindi ka lang pumapatay ng hindi pa siya nabuhay, you are denying the existence of a righteous, hinindian mo ang pagkabuhay ng isang righteous, and yet this sin actually napaka po niyan kasi multiple yan, hindi lang kasi isang soul ang naandyan sa napakaraming soul na naandyan. According to science, millions of soul ang naandyan. At sa kanilang millions of soul, isa lang, dalawa or ilan ang mabubuhay. So dahil sa gagawin ni Miriam or dahil sa wasting seed, madidinay po yung existence ng iilan. So yun nga napatanong yung isang kapatid natin ngayon lang na according to your lecture, Emmanuel, brother Isoyong, na yun nga kasi ako po isa doon sa gumagawa ng ganyan. Kaya sinagot ko, hindi lang po ikaw. Lahat ng lalaki, hindi halos kasi ibig sabihin may iilan na hindi naglulusi. Pero hindi po yan. Kahit na hindi maglusi, pwede pong magkaroon ng wasting seed. Pwede pong magkaroon. Lalo na kapag katulog ka, tapos andun yung mga panaginip dahil doon sa ginagawa ng araw, lalo na kapag nakakita ka ng medyo sexy, medyo tapos di mawala sa isip mo, hanggang matuloy yon doon sa pagkatulog na minsan aabot po doon sa wasting seed. Yun ang mahirap. So, kung titingnan natin mabuti doon sa simpleng is medyo mawawala ng chance ang lalaki. Halos mawala ng chance. Kasi nga napakahirap tanggalin yan. Napakahirap pong tanggalin. Kasi hindi lang yan murder. Hindi po yan simple na murder lang. So, naiintindihan ko po hindi lang ang nagtanong ngayon, kundi pati sarili ko, pati mga ibang tao na hindi lang kasi yan naging tanong ngayon eh. Tanong yan ng karamihang mga lalaki nung araw pa. O paano yan? Siguro kung bibilangin lahat ng nagawa nating wasting seed, siguro aabot ng 1 baryo na. So sa tingin ko nga, di lang 1 baryo eh. O baka 1 syudad na ang napatay. Kaya nga ang lalaki talaga napakahalaga talaga magtura study. Okay, Rime NL from Iligan City. Excuse me, my question, Brad Young. If wasting seed is a major sin, why is it included in the 613 of the Jews? Kasi hindi po yan eh. Ang wasting seed po, hindi lang, hindi lang yan siya bawal doon sa hindi lang siya why is included. So, ibig sabihin, ang tanong, bakit nasali in the 613 of the Diyos? Kasali talaga yan siya. Kasi ang pagbabawal na ganyan is hindi lang po sa Gentile or sa Jewish. Para po yan sa lahat ng tao. Para po yan sa lahat ng lalaki. Tingnan mo si Adam nagkasala. Hindi naman siya Jewish. So kahit na sinong mga tao ay nagkasala po niyan. Sa ating sa ating lang po, tingnan nyo. Ang lahat ng utos ng araw is actually utos din po yan ng Jewish. Kaya lang ang Jewish nadagdagan. Kaya madami ang utos sa Jewish kaysa Noahide. Sa pagkakabilang po namin, aabot po ng mga 500 ang utos ng Gentile kapag ka dinitalye po talaga lahat. So mas marami pa rin ang 613. Kanya lang,
yung utos na yan na wasting seed is not only for the Noahide or anybody, kasi lahat yan eh. At yung utos na yan, nagpatuloy pa yan even in the time of Israel. Kanya nga nung panahon ni Judah, yung mga anak niya, si Unan at saka si namatay dahil dyan. Kung malala po ninyo, yan? Yun ang kinamatay ni Unan at saka ni yung kapatid niya, Ir at Unan, na mga anak ni Judah, na yan, dalawang yan is naasawa ni Tamar. Kasi nga, pag hindi nagkaanak sa kapatid, obligado yung kapatid na para paanakan. Yun sanang inaasahan para magkaanak. Wala nang wasting seed din ni-withdraw din. So, pinatay silang dalawa. Napatay silang dalawa. Unang napatay si Unan, sunod si Ir. And the time, actually, is the time of Judah na po yan. Andiyan na po ang 613. And yung utos na wasting seed yan is actually sin yan from Adam, from time of Enos, from time of Noah, from the time Tower of Babel, from the time of Abraham, lahat po ng panahon, hanggang sa panahon ng Israel, hanggang ngayon, yung kasalanan na yan is naandyan. Kaya nga binigyan talaga ng guide ni Hashem, which is the Torah, binigyan talaga ng guide ni Hashem para kahit papano, kasi almost, ang lalaki almost talaga mahirapan ang lalaki. Kaya tanong ng kapatid natin ngayon na parang nakikita ko na parang nawawala ng pag-asa dahil nga sa Kaya nga sabi ko, huwag tumigil sa pag-aaral ng Torah para alam natin kung ano ang gagawin sa panahon na may chance talaga na magkakaroon ng wasting seed. Para alam natin ba kung ano ang pwedeng maging paraan para hindi magkaroon ng wasting seed. At isa po sa pwedeng pag-aralan natin is ito pong patungkol sa tumatkiri. Wherein tumatkiri is actually impure thoughts. Dahil kalimitan sa mga lalaki, whether we like it or not, o may mga mababait man dito, but nobody can guarantee na hindi siya nag-isip ng masama doon sa ibang babae. Hindi po makakagarantiya na halos lahat, o hindi halos, kasi ibig sabihin may exemption. Lahat, sa panahon ngayon, lahat. O hindi po talaga natin maiwasan na minsan mapatingin, may maisip na hindi maganda, na minsan naabot talaga doon sa wasting seed pag hindi nabantayan. Kaya nga andyan ang Torah palagi para kahit papano may katakutan tayo kapag ganyan. Kaysa wala talaga tayong katakutan. Ang Torah po ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat gawin. So para maiwasan po natin yan, yung wasting seed niyan, ang pinaka pwede po natin gawin is iwasan nating mag-isip para hindi po tayo magkaroon ng impure thoughts. Kasi andyan yan siya araw-araw Andyan yan siya araw-araw. Kikita mo yun araw-araw. Kaya nga makita natin yung mga Jewishes, they are very private. Kung maglalakad yan sila, makita mo nakayuko. Kasi ayaw nila makita yung mga immodest na babae na andyan sa harap kasi sila pa. Na minsan lang nila makatabi yung asawa nila sa isang buwan, bawas yung araw. O pinakamadali dyan, 12 na araw. Kung regular yung mga regla nila, pinakamadali yan. Na hindi nila pwedeng matabihan yung asawa nila. So bawas na yung araw nila. Tapos paano kung irregular? Paano kung 2 beses magkaroon ng dugo? So problema talaga yan. Kaya sila makakita lang ng kahit na ganito dito, wala na. Paano talaga? Maliban na lang kung nag-aaral ng Torah, siguro pwedeng magkaroon ng takot. Kaya wag talagang tumigil mag-aral ng Torah kasi ito siya ang pwedeng magturo sa atin para maiwasan ang tumatkeri. Okay, tumatkeri actually is yun ang sinasabing impure thoughts. Kasi kapag naandyan yung impure thoughts na yan, yung hindi magandang yung hindi clean
na iniisip, yung hindi magandang iniisip ba? Kapag naandyan yan siya, this will strengthen our animal soul. Alam naman natin no, na may dalawang, ano po siya, may dalawang, yung nipis po natin, may dalawang pagpipilian po yan siya. Yung sinasabi nating nipis bihamet at yung nipis elokem. Yung nipis bihamet, that is actually yung soul na yan, yung nipis na yan, na walang ibang inisip kung paano maging masaya, paano maging selfish, walang ibang iniisip, sarili niya lang, paano sumaya, paano masenso, paano masunod yung gusto niya. That is nipis bihamet. While yung isang klase ng nipis is actually the nipis elokem, wherein yung nipis na yan is yan yung nag-iisip kung paano mapalapit doon kay Hashem, or yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng gusto na hanapin ang Hashem at mag-aral ng Torah. So yan ang nipis elokem. So natural, bilang mag-aaral ng Torah, pipiliin po natin yung nipis elokem. At dahil pinili po natin yan, kailangan, sa ayaw man natin sa gusto, kailangan natin mag-aral ng Torah. Kasi paano ka naman sasamba kay Hashem kung hindi mo kilala ang Hashem? So kung may impure thoughts ka po, pwede po yung magpapadagdag no, sa lakas ng animalistic soul. Huwag kang ibang iisipin kundi paano ka sumaya, paano ka gagala, paano ka, yung sinasabi natin kung anong gusto sa sarili mo, sumaya, wala, hindi mo man lang maisip na maghanap kay Hashem, sumamba kay Hashem, isipin mo lang, sarili mo lang. So yun yung problema. Dadagdag pa itong impure thoughts. Okay, hopefully naintindihan niya na. So, ito po kasing klase na soul na ito, itong nipis Elohim, ito po napapaloob dun sa mga bagay kung ano yung iniisip natin. Nagko-contribute po ang 5 senses niyan Nagko-contribute ang 5 senses. Halimbawa, may dumaan dalaga, tapos naaamoy mo. Dahil nasobrahan sa pagpaganda, imbis na husband niya lang pagpapagandahan niya, pati ibang tao pinapagandahan niya. So ano ibig niya sabihin? So pag ano yan siya, dadaan yan siya sa tapat mo, wala yan siyang maamoy. Bango. So mag-isip mo, sarap siguro niya, no? So magsisimula doon yung laro ng lalaki. Sarap siguro niya, no? So yun ang problema. Yung pag-amoy, kasabay yung mata, kasabay yung tenga na naririnig niya yung naririnig niya yung lambing ng salita ng isang babae. Mata, nakikita niya yung mga legs, yung mga pang part na pwede ipakita ng mga babae. So ang lalaki talaga napakalaking napakalaking challenge po yan. Swerte itong mga babae na kapag yung babae nasunod niya lang yung utos nila na itulak yung mga asawa nila, husband nila, na mag-aral ng Torah, maturuan ng maayos yung mga anak patungkol sa Torah, kasi ang babae yung naiiwan sa bahay Yun ang typical na pamilya. Pero kung nagtatrabaho ang babae tsaka si lalaki ang naiwan, obligado din ang lalaki na magturo. Kasi ganun talaga, kailangan po natin maging practical, lalo na sa panahon ngayon. So andun din yung pagtutulungan. So kahit na ganyan, kailangan po ipagsabay lahat yan. So para makaiwas po sa mga bagay na ganito, para makaiwas po tayo sa mga bagay na ito, kailangan po nating gawin. Meron po tayong kailangan gawin. May mga list po ako dito na isa sa mga bagay na pwede natin gamitin para makaiwas sa tumatkeri. Una, kailangan hindi po tayo mag-isip ng hindi magagandang bagay.
Kumbaga, ano lang ba? Be positive. Kasi nga nag-aaral naman tayo ng tura, so alam natin ang maganda o hindi maganda. Kung sa tingin mo, hindi makakatulong doon sa paniniwala natin yung isang bagay, then wag na isipin. Wag na isipin. Wag pasundan yung iniisip. So, halimbawa, hindi talaga maiwasan magkaroon tayo ng kaisipan para magiging dahilan para magkaroon tayo ng impure thoughts is pwede natin yan actually stop eh. One way of stopping impure thoughts is study Torah. Yan po talaga ang pinaka So, study Torah or make yourself busy. Wag hayaan na kapag ganyan na makinig na sa mga tura, makinig sa mga rabay, magbasa. So make yourself busy. Or kung may ginagawa pa, kadi gawin mo na para lang maiwas yung mga bagay na yung impure thoughts na yan, bawal lang yan kapag dun sa ibang tao. Pero sa partner mo, hindi yan siya bawal. Kasi partner mo naman yan siya eh. Regardless kung kasal kayo o hindi, basta partner mo siya, pwede yan siya. Pero dun sa ibang tao, hindi pwede. Kasi sa partner, pwede mo kasi ipalabas yan dun sa partner mo eh. Pero dun sa ibang tao, so resulta talaga niyan, wasting seed. Withdrawal talaga. Or pwedeng mag-masturbate. So, ibig sabihin, Brother Yung, ang masturbation lang ng lalaki ang hindi pwede. Paano naman yung masturbation ng babae? Kasi hindi naman natin talaga kahit na aminin man o hindi na mga babae, may iilan talaga na nagmamasturbate din. Pero yung masturbate po kasi nila is hindi katulad ng lalaki na meron pong mawi-waste. Sa kanila, impure thoughts lang talaga. Impure thoughts lang talaga ang sa kanila. So, yung kanila is, kapag kaganyan, suffering po ang katapat niyan. Impure thoughts. Suffering po ang katapat niyan. Kaya, yung babae is, medyo maraming suffering kaysa dun sa mga lalaki. Kung marami mang suffering ang mga lalaki, that is because of dahil sa dami din ng ginawang kasalanan. Okay? So, isa sa mga pwede nating gawin, is to pronounce or to study Torah. Pangalawa is to pronounce the blessing daily, yung sa po natin yung prayer po natin nakatapat ng Shema sa Jewish, that is Shema, wherein tayo po hindi po tayo pwedeng mag-Shema. Hindi po tayo pwedeng mag-Shema sa dahilan na yung prayer na yan is actually addressed dun sa Jewish people. Shema Yisrael, hindi po tayo kasali dyan. So, pag ginawa po natin yung prayer, ibig sabihin, nagdadasal tayo para sa Israel, hindi para sa atin. Sana maintindihan nyo talaga yan. So, ngayon, ang katapat niyan is yung prayer nating Almighty God. Yung Almighty God, wherein yun yung prayer na nagdideklara na ang God natin isang Hashem. So, kapag ka nagising ka naman sa gabi, halimbawa, syempre, di natin maiwasan na merong kati-kati. Tapos nagising ka. So, hindi natin maiwasan yung nagkakamot ka. Pag nagkamot ka na gani, doon talaga yung chance ng wasting seed. Kasi nga, medyo magkakaroon yan siya ng konting kiliti eh. So, medyo masasarapan ka hanggang umabot talaga doon sa wasting seed. Hindi naman lahat, pero hindi po yan imposible. So, pwede yan. Tumayo yan, tapos kung tayo, kakahawak mo, ayun, malalabasan yan. So, ngayon, ang pwede nating gawin is,
maghugas ng kamay. So yung paghuhugas ng kamay, tubig yan. Pero kung halimbawa walang tubig, pwedeng magpunas ng kamay na medyo yung basa-basa, or maglagay ng kahit na anong alcohol, or kung naandun ka sa labas is pwedeng snow, ihugas mo sa kamay mo. Or physical talagang hugasan mo yung kamay mo. Kasi andito yan Andito yan sa mga kuko. Kaya nga hindi pwedeng magdasal yung mga taong marurumi ang kuko. Yung maraming mga lupa-lupa dito sa kamay, hindi yan siya pwedeng magdasal. Kasi nga hindi tinatanggap yung dasal niya. Dahil nga sa marumi yung So yun nga pag nagising sa gabi, maghugas ng kamay. Then after that, recite the Almighty God. Hopefully na-memorize ninyo yan kasi sa mga bata, memorize yan nila Then, wag ka ding matulog. Isa sa mga isa talaga sa mga dahilan ng wasting seed or pwede ka magkaroon ng impure thoughts is kapag ka natulog ka, pagalit ka. Kapag ka nagtulog ka, nagalit ka. Yan. Tsaka yung mga taong depressed. Pagka medyo malungkot ka, tapos andyan pa yung lungkot, huwag mo na matulog. Pilitin na maatiis yung sarili, mapalagay yung sarili. Inhale, exhale, inom tubig. Ganun. Yun lang po ang kailangan gawin. Tapos pag medyo na magdasal. So, kapag ka natulog ka kasi ng galit or depressed, so doon po lalakas yung kilipot. Kilipot yung mga unclean things na nasa katawan natin. Doon sila lalakas Doon sila malakas manukso. So, ang pwede natin gawin para hindi tayo maging depressed or hindi tayo maging is to make yourself happy. Always happy. Kapag ka always happy ka, opposite po yung Hindi po makakagalaw ang niyan. Kasi, gagalaw lang ang kilipot kapag ka malungkot ka, depressed ka, or nagagalit ka. And those actually, pag malungkot ka, nagagalit ka, that is idolatry. Kaya hopefully naintindihan po natin So, tama po itong ginagawa natin kahit papano nag-aaral tayo ng Torah. Dahil po ang Torah is actually protects more than anything. The more Torah you study during the day, the less of a chance you have of seeing clearly. Habang nag-aaral tayo ng Torah sa araw, mas kukunti yung makikita natin na impure thoughts. Kasi malilipat yung intention mo dun sa Torah Malilipat yung intention mo dun sa Torah. So, hindi man natin ubusin kasi nga kailangan din natin gumalaw, pero at least yung mga idle time natin ibigay natin doon sa Torah. Makinig ng mga natin live videos, makinig ng mga practical lesson ng mga rabbis, especially kung alam natin yung pinag-aaralan doon ng rabbi, sinasabi niya patungkol doon sa mga personal relationship kasi nakakatulong yan siya doon sa pag-strengthen ng pamilya. Kaya lang pag nakarinig ka ng sinasabi ng rabbi patungkol doon sa utos, medyo kailangan clever tayo dyan. Kasi alam naman natin na hindi tayo yung kausap ng mga rabbis. Kailangan po alam natin kung saan natin ipipwesto yung sarili natin. Hindi yung basta-basta ka na lang din magkikinig kahit na alam mo na para sa Jewish yan. So it contaminates lalo pa tayo na hindi natin masyadong gamay yung pag-intindi kung kanino yung utos.
Maliban na lang talaga dun sa mga nag-aaral ng Torah, no? So, yung iba sa atin is papitsi-pitsi lang mag-aral ng Torah, di natural. Yung alam nila is papitsi-pitsi lang din. So, hindi po sila marunong mag-distinguish if these laws is for Noahide or for Gentiles. Or for Gentiles or for Jewish. Okay. So, try to study Torah right before you go to sleep. So, itong ginagawa po talaga natin, isama po talaga to. Kaya nga sabi ng mga rabbis at ng mga ibang Noahide na nakakausap ko dyan sa internet. Kasi every time na bakante ako, naghahanap ako ng makakausap dyan sa na sabi nga nila, natutuwa daw sila na nakikita yung kung ano ginagawa natin dito. This is actually, according to them, that what you are doing now is actually a saintly things. So, napakalaking tulong po. Yung pagtutura study, yung pagsama ng prayer kada umaga, napakagandang po niyan. So, try to study Torah. Then, try to sleep on your side. Huwag po nating hayaan na matulog po tayo na nakatihaya. Kasi dyan po tumutungtong yung Dyan nakatungtong yung naman natin si LL. LL was actually may mission siya. May mission siya na mag-ipon talaga ng pagkain, mag-stock ng maraming pagkain kasi in every year may obligasyon siya, every 7 years, may obligasyon siyang pakainin yung mga anak niya. Kaya gabi-gabi siya kung saan-saan niya napupunta, sino yung mga lalaki na hindi nag-aaral ng Torah or kasi ganito yan yung hindi nag-aaral ng Torah, ang lasa ng nila, parang matabang. Kung sa ulam pa, matabang, hindi masarap. Kasi walang challenge Natural na magwi-wasting seed yan siya kasi wala naman nag-aaral ng Torah yan Pero kapag ka nag-aaral ka ng Torah, para ka nakakain ng mana. Na yung wasting seed mo may lasa according kung ano gusto nila. Yun po ang diferensya ng nag-aaral ng Torah at hindi nag-aaral ng Torah. Ang nag-aaral ng Torah kapag ka naka-wasting seed is napakasarap para sa kanila. Maliban dun sa lasa niya, panalong-panalo pa siya. Dahil nakagawa siya ng isang kasalanan doon sa mga tao na nag-aaral ng Torah. Ibig sabihin, panalo sila. Talo tayo, nag-aaral tayo ng Torah, tapos nag-wasting seed ka. Okay lang yun nung mga nakaraang araw kasi hindi naman natin alam, pero it doesn't mean na wala lang yun. May kaakibat din yun na punishment. So, hopefully na nakuha po natin the more na you study Torah, the more na wag talaga mag-wasting seed. Kasi pag nag-wasting seed ka, ang possibility po niya napakasarap. Pag aagawan ka talaga, balik-balikan ka pa ng mga kasi ito masarap to, matamis. O timplado to, parang baka. Patay tayo dyan. Yung mga araw na kasalanan natin, wala na tayong magagawa doon. Mag-aral na lang tayo ng Torah. Good deeds, kasi isa talaga yan sa pangtapak, pangtapal doon sa mga kasalanan na ginagawa natin. Good deeds, tsaka tsidaka. Okay, hopefully na nakuha po, kuha po natin. So, always sleep on your side. Go to sleep on your left side. Then, right side. So, kung ano yung pinakamaganda na medyo hindi mabigat sa pakiramdam mo kasi minsan nakakasira po yung left side, kaya nga right side. Kasi nga yung yung left side ang nakakasira kasi yung puso mo nandito sa left napapatungan po siya ng baga, ng laman loob. So, ang resulta po niyan, pwede siyang mag-cramp dahil hindi yung ugat niya, makatakbo ng maayos yung dugo niya.
So, always go to right side para relax. Pero hindi rin kasalanan na minsan magpunta ng left. Kaya nga, hindi, kung maaari, huwag tumihaya. Kasi yan po ang portion kung saan pinaka-relax. Yung dumapa din, medyo may problema yan kasi yung buong baga mo, buong puso mo is natabunan ng laman loob. So medyo hindi maganda matulog na nakataob. Ako ganyan minsan nare-relax ako pag nakataob ako. Pero hindi ibig sabihin buong gabi ako nakataob. O maya niyan mga half hour baliktad na ako. So meron din palang mga gamit, no? O pati positioning. Never ever lay flat on your stomach. Yung tumihaya na nakaano talaga yung ano. Even when you do not want to sleep, kahit na hindi ka pa natutulog, huwag tumihaya. Bakit daw? Kasi ang buong laman loob mo is nakapatong yan dito sa heart mo. At hindi siya nakapatong pero napaka-relax niyan. Kaya nga yung patay nakatihaya, yan siya. Kasi yan yung panahon kung saan relax ka. Kapag ka natulog ka kasi nakatihaya ka, andun pumapatong sa ibabaw yung tumatkere, yung mga other entity. Kaya minsan napapansin nyo palagi tayong nagkakamot kapag ka nakatihaya. Kamot sa itlog, kamot sa puwet. Kaya ang advice dyan is wag. Wag. Hindi naman sa wag tumihaya talaga minsan. Pero wag permanent talaga. Kasi minsan kailangan din natin ng relax eh. Kasi nakakaano din dito, nakakakram. Na palagi nakatakilid. So timahaya, mga ilang minuto, balik ulit. So ganun lang. Pero wag talaga tumihaya na nakatulog tapos kaganon pa yung kamay. Napaka-relax po niyan. At pwede pong umalis yung soul. Yun ang problema na pwede ikamatay mo dahil nga ganyan ka nakatulog. Napaka-relax niyan. So pag ganyan, pwedeng lumabas ang soul. Yun yung mga dahilan nung araw na yung mga tao nung unang araw lang na yung tao hindi nagkakasakit pero namamatay. Kasi yung sakit, dumating lang yan siya sa panahon ni Yitzchak. Anak ni Jacob. Anak ni Abraham. Si Abraham, ang hiningi niya kay Hashem isang old age. Na sana tumanda yung mga tao kasi nung araw pareho lang dito, hindi mo makita kung sino ang matanda. Kaso matanda na si Abraham, tapos yung mga nakakasalubong niya walang galang sa kanya kasi tingin ng mga tao sa kanya parang binata pa din. So hindi niya ang old age na sana may diferensya yung bata at saka yung matanda. So para magkaroon ng chance yung mga tao na gumalang kapag kami nakasalubong ng mga medyo mataas na ang edad. Tapos si Yitzchak naman, ang hiniling niya is sana magkaroon ng sakit bago mamatay. Kasi nung araw, namamatay lang ang tao kahit na walang sakit. Gaya ni Sarah na asawa ni Abraham. Sumigaw lang, ayun, patay. So kalimitan sa mga sakit nung araw is, ang ikinakamatay ng mga tao nung araw is natulog, naglalakad, humiwalay lang yung soul. Kaya nung araw, bawal gulatin ang tao. Kasi dahil kapag ka nagulat siya is pwedeng humiwalay yung soul dahil nagulat siya. Kahit na tayo kapag ganyan, pwede yan siya. Kaya hindi talaga pwede mabigla ka ba. So, do not use a blanket that is too thick. Masyado makapal. So, huwag masyadong gumamit ng mga ganyang klaseng kumot. Dahil ito ay nagbibigay po kasi ng comfort sa katawan. Bibigay ito ng comfort sa katawan na hindi ka mainitan masyado, hindi ka din masyadong So kailangan yung komportable ka lang talaga na huwag yung masyadong mainit kasi yung katawan mo mainit na. Tapos andyan ka pa so problema yan kasi diyan ka pwedeng magkapawis pawisan ka, hindi ka naman pwedeng magbihis kapag katulog ka.
Dahil kakatulugan mo talaga yung pawis mo. So, huwag masyadong magkapal. Then, huwag magpajama. Huwag magpajama. Kasi doon sa huwag magsuot, di pajama. Huwag kang magsuot ng mga yung fit na pantalon, kasi doon kasi mo makikita yung kate. Kasi habang gumagalaw ka ng konti, yung balat mo at saka yung damit nagkakaroon ng friction niya, nagiging dahilan yan para magkaroon ng kate. Huwag masyadong kumain ng mga maiinit na lalo na itlog kapag kagabi. Kasi yan papainit ng katawan yan. Durian nga medyo mahirap yan. Durian mahirap kasi yan, mainit sa katawan yan. Tapos tulog ka, mainit, kapal ka pa na So hindi talaga advisable yung durian na kainin sa gabi. Tapos yung habol mo kumot mo makapal pa. So may possibility po na kung may high blood ka, pwede kang atakihin. Kasi kapag ka mainit ka, ibig sabihin yung pressure mo malakas. Hopefully na kita po ninyo yung mga bakit mga bagay-bagay na kailangan nating Kaya walang mga tanong? May mga tanong dito. Okay, hanapin ko muna mga tanong ninyo ha. Okay, Garcia Yetro, sa panaginip, nakatungtong na babae sa'yo na hindi mo nakikita ang mukha. Yes, actually, that's the work of LL. Kaya huwag talagang huwag kalimutan magdasal. Yung dinadasal natin sa gabi pagkatapos mag-aral ng Torah, Psalm 91, napakagandang po yan. Depensa po yan pag natutulog tayo. Okay. Garcia Retro, nung unang tulog sa gabi ay dapat sa left, pero pagdating ng 12 a.m. sa right side na naman. Meron ding Hashem's benefit yan. Okay. So, hopefully nakuha po natin yung mga sa mga lalaki muna tayo kasi nataon na may tanong At yan, hindi lang po ito tanong ng isang kapatid, kundi tanong to sa lahat. Kasi kung titingnan talaga natin yung kasalanan sa wasting seed, and that is very heinous crime. Millions po ang napatay niyan. So malaking kasalanan. Halos kapareho mo si Hitler dyan. Sa left side, kung matulog, kay Doc said. So make sure there is no dirty laundry anywhere around your head. Kaya nga bawal na maglagay ng mga arenola banda sa ulo. Bawal maglagay ng mga maruruming damit banda sa ulo. Kaya natural, bawal din una ng mga labahin, yung mga gamit na damit. So bawal din yan. So yung mga damit talaga ipalayo yan doon sa bandang paa, doon sa mga lugar kung saan siya medyo malayo. So doon talaga ilagay din. Bawal din ng electric fan na nakatutok doon sa ulo mo. So yung electric fan kailangan nakapasyal yan siya. Nakapasyal ganyan. Or kung nakatutok man sa iyo hindi doon sa uluhan. Kasi kapag sa uluhan yan siya medyo yan siya. Medyo sabi ng mga rabbis mananaginip ka ng mga helicopter, yung mga eroplano, yung mga lumilipad na other entity na hindi natin alam. So pwede pong mangyari yan. So huwag ilapit yung mga electric fan sa bandang ulo. Arenola, alam naman natin nakakapagod lumabas kapag ka
So, arinula, huwag natin ilagay sa bandang uluhan. Ang arinula po ay kailangan layo yan sa iyo, na kailangan ka pang bumangon para puntahan yung arinula. Yan po ang para maiwas tayo sa Okay? Another one is place a small rock under your pillow. Place a small rock. Actually, yung mga kapatiran nating iba, ginagawa to, no? Dahil nga, itong lesson na to is actually hindi lang natin napag-usapan, kundi napag-usapan na din to sa mga ibang panahon. So, yun nga, ito po yung ginawa ni Jacob, no, sa panahon ng nagbiyahe siya papuntang Jerusalem, tapos naabutan siya sa daan na kailangan niya matulog, nilagyan niya or yung bato yung ginawa niyang unan, na kung saan na naginip siya ng isang magandang panaginip na nakakita siya ng anghel, o na paakyat, pababa. So, kita po natin, no, kung so, kung pwedeng sundin, pwede din hindi. Kasi hindi naman biro talaga mag-una ng bato, no? Tapos nasa unan pa. Pero kung medyo aware po tayo doon sa pwede din po natin gawin. Okay, Ryan Monroyo, hello dong, how are you? At yung maganda gabi, kasama ko po girlfriend ko. Wow, very good. Hopefully, panatilihin mong ganyan dong, ha, na kailangan yung mga girlfriend natin, mga boyfriend, tayo yung magiging dahilan para maniwala sila doon sa paniniwala. Alam naman natin na hindi naman natin maiwasan din na kailangan natin na yung partner natin kailangan kapareho natin ng paniniwala. Huwag tayong padadala doon sa ibang paniniwala na lalo na itong mga ibang churches na kung saan hindi sila pumapayag na yung mga miyembro nila hindi madala doon sa paniniwala nila. Lalo na doon sa Iglesia ni Cristo, no, kung saan hindi talaga yan sila papayag na So dahil mahal natin yung babae, minsan Katoliko din, dahil yung babae Katoliko, diyan talaga tayo matatalo. Pinapayagan na lang natin na makapasok yung mga anak natin sa idolatry, o tayo makapasok sa paniniwala na idolatry dahil lang sa babae. Kawawa tayo diyan. Kay Jason Binoak, the prohibition of forbidden relation, it's forbidden for a man to wastefully emit his semen except from his wife, no, even if it will not lead to conception. Yes, actually conception is an option only for Noahide. Hindi kasi sa ngayon, dahil hindi na na-repeat yung Torah, yung be fruitful and multiply, hindi siya na-repeat doon sa 613. Ang ibig sabihin po niyan na yung batas na yan, that is already obsolete for Noahide. So hindi po kasalanan ang mag-asawa or hindi kasalanan ang walang asawa. The same way na hindi din kasalanan na magkaroon ng anak, hindi din kasalanan ang hindi magkaroon ng anak. Pero sa Jewish is napaka-importante po niyan. Kasi may utos sila na panatilihin, no, ang peace. May utos sila na kailangan nilang dumami kasi palagi silang namamatayan Kung konti lang sila, nawawala pa yung iba, so kailangan nilang dumami, kailangan nila ng numbers. Okay? Joshua Cortez, Bro Yung, which is more immoral, wasting seed or ano ba yun? Wala. Okay. Or immoral, wasting seed or rape. Hindi ba mas okay na lang mag-waste ng seed kaysa sa mag-rape or do any types of sexual immorality like using prostitutes, multiple partner? Okay, kung iiwas ka sa isang kasalanan,
na magre-resulta ng another kasalanan, then medyo problema po yan. Kung iiwas ka doon sa isang kasalanan, siguraduhin mo na hindi ka din magkakasala doon dahil lang sa pag-iwas ng isang kasalanan. Hopefully naintindihan niya, no? You can disobey mitzvah by obeying another mitzvah. Yan, pwede yan. Na yung isang mitzvah is pwede mong hindi gawin if he is a lower mitzvah than the other one. So if the other one is higher, then you can choose the other one. Mitzvah, utos. Ang problema kasi dyan, that is actually kapag nag-ano ka na hindi ka nag-wasting seed pero gumawa ka ng ibang kasalanan, hindi ka nga nakagawa ng wasting seed pero may kasalanan ka pa din. So hangga't maaari, iwasan talaga yung kasalanan. Hindi natin pwedeng gawing dahilan na ganito na lang ako kaysa mag-wasting seed ako. Hirap yan. So hindi pwede yung gawing kondisyon, no, para gumawa ng kasalanan yung isang tao. Okay, salamat sa tanong. Nawawala kasi yung tanong Bro Yung, which is more immoral, wasting seed or rape? Pareho yan. Pareho lang yan. Walang ano yan. Hindi ba mas okay na lang na mag-waste ng seed? Bakit din mag-rape? Para lang magkaroon ng para lang maiwas dun sa sa wasting seed. Mag-rape talaga? Wala ba ibang paraan? So hindi po natin pwedeng i-equate yan, no? Hindi po pwede natin i-equate kasi pag pinayagan po natin yan, kapag ganito mag-rape na lang ako kaysa mag-wasting seed ako. Wala din. Wala kang ligtas. Mas maganda talaga yung dalawa yan, iwasan. Umiwas paggawa ng kasalanan. Hindi titulo na mag-rape ka kasi umiiwas ka sa wasting seed. Hindi po yan, you are not entitled po to do that. Hindi mo pwedeng dahilan. Nag-rape ako kaysa mag-wasting seed ako. Isip ba ng taong nag-aaral ng turayan? Okay, anyway, tanong lang naman ito ni Jesio Cortez. Pero kung ganun po yung natin, yung taong yan is actually nawawala sa sarili yan. Wala nang tamang iniisip yan. Kaysa sa mga rape or do any types of sexual immorality or like using prostitutes or multiple partner. Mas maraming sakit na makukuha kung ganoon. Okay, masakit man natin isipin, bantay mga babae ha. Alam naman natin na medyo critical yung mga topic na ganyan, no? Pero pag-usapan na rin natin. Kasi sa Tura, mas maigi na magkaroon ka ng babae kaysa mag-wasting seed ka. Kasi pagkakaroon ng babae, kapag ka lalaki ka, is allowed yan eh. Tingnan mo nga yung mga nangyari nung araw. Allowed yan siya. Pero may hangganan yan kasi pwede pong pwede pong mag-krang yan ng gulo sa pamilya. Kaya nga ang peace is actually importante doon sa pamilya. Kaya nga dinidiscourage yan. Pero kung lalagyan natin siya ng pag-aaral lang for study purposes, for education, hindi po natin pwede ma-equate yung masama din naman kasing sabihin na ganon na magkaroon ng ibang babae. Pero kung mag-wasting seed ka, mas maigi na lang yung ganon. Kaya nga nagawa ni kung tutusin, nagawa na asawahin, ginalaw ni Judah si Tamar. Kasi kung titingnan mo, bakit naman naisip ni Judah yun? Kasi naghahanap din kasi siya eh. Kasi malayo ang biyahe niya. So naghanap siya. So yun ang nangyari. Bakit nagkaroon sila ng relasyon ni Tamar? But in the Torah, dinidiscourage yan ng karamihan kasi nga hindi maganda yung resulta. Pero kung i-equate natin siya doon sa wasting seed, mas malaking kasalanan ang wasting seed. Mas malaking kasalanan. Hindi po natin pwedeng i-equate yan doon sa wasting seed kasi hindi naman kasalanan yun. O may magugulo lang. Hopefully naintindihan niya na. Garcia Yetro, kung sa bandang ulo ang tutok,
itutok ang electric fan, matuyo ang laway or mata mo, ma-dehydrate. Yes, that is scientific po yan. Explanation po yan sa John 4. Bro, yung okay, balik na yung Okay, din ando yan na. Kung ang kwarto po ba ang ng lalaki na palaging nag-wasting seed ay posible po bang may maraming nakatirang entities? At kung sakaling may nakikita tayong napakadaming tissue sa kwarto at may suspetsa tayong ginagamit yon pangpunas sa wasting seed, dapat po bang sunugin yon? Salamat po. Actually, ganito po yun ha. Ang lalaking palaging nag-wasting seed, iba po ang amoy niyan. Tandaan niyo po yan. Iba ang amoy niyan. Lalo na dun sa room kung saan siya nag-wasting seed. Iba ang amoy. At yung lalaking palaging nag-wasting seed, yung kwarto niya may ibang mga entity dyan. Kaya nga yung mga tao na nagpupunta dun sa mga 3 hours, yung mga kwento-kwento na naririnig ko na yung minsan yung pinto ay biglang nagbubukas, o yung minsan ang CR binabagsak lang bigla, yung pinto ng CR, dahil po yun sa dami ng wasting seed na nangyari sa kwartong yan. At yung mga seeds na hindi nakain ng mga dims is actually nabuhay yan siya dyan. At galit yan siya sa mga gumagawa ng ganyan kasi bakit gagawa-gawa wala namang katawan. So, yun, nagiging dims po yung mga nagiging demon po yung pinanganak sila na walang katawan. So, lalaki din yan siya. Kaya galit yan siya sa mga taong ganyan kasi ba't sila ginawa na walang katawan? Pwede naman doon sa babae. Hopefully nakuha po natin na pwede naman doon sa babae regardless kung kaninong babae yan. Basta pwede naman doon sa babae. So bakit talaga i-waste? Good evening. Hindi natin pwede i-justify kasi boss yan ay masama. Yes. Maaga na lang mag-asawa para maiwasan ang wasting seed. Yes. Kaya ngayong anak ko, sa edad na 16, ang daming babae pumupunta sa bahay. Mga kaklase ni Shaira, mga kaklase, daming babae. Kaya naisip ko, mas maigi tong ganito na merong maintain na isang babae na makasama yung anak ko para at least maiwas siya dun sa wasting seed. Pero alam ko kahit paano naka-wasting seed yan. Pero hindi masyado ba? Hindi masyado. So, ayun, napag-asawa na 18 pa lang, may kilib-in na. So, hanggang sa umabot dun sa tamang edad na buntis yung babae, pinakasal ko na. Medyo maayos yung buhay nila kasi medyo hindi gaanong maraming malas ang dumadating. Kasi the more na magkaroon ka ng wasting seed, the more na dadami yung mga soul na walang body ang magtutulong-tulong para malasin ka. Yan po ang dahilan dyan. So mamalas-malasin, mga nguyab ng tama, hindi sasagutin. Mag-apply ng trabaho, hindi tinatanggap. Nagkakasakit palagi kasi gusto ng mga anak mo na walang katawan na mamatay ka kasi galit sila. So, yung mga Jewish, nag-aalala talaga yan sila kapag yung anak nila umabot ng 20, tapos hindi pa nakapag-asawa, yung mga tatay niyan, alala na kapag religious yung mga tatay nila. Kaya 17 pa lang, 18, wala na. Hahanapan na nila yan ng babae na para ipakasal. Para maiwas doon sa wasting seed. Okay, Grace Maul, ano kaya ang maligo agad na may ice ang tubig pag umatake sa wasting seed? Tsak, mawawala yan. Oo. Gawin ang lahat. Halimbawa, umatake ang ganyan na sakit ng mga lalaki. Pwedeng maligo para malinis yun. Kasi dahil yan sa mga dumi na nasa katawan din isa din yan sa mga kung bakit na. So, ibig sabihin, hindi yan naligo. Hindi yan maraming dumi sa birit. So, kaugaliin talaga na mag-half bath para
maiwas doon sa mga kati-kati at maging presko po yung pagtulog na maaga ka ding makatulog. Okay? Then, allowed lang sa lalaki, Jason Binoak, allowed lang sa lalaki kapag aasawahin niya. A man who cohabits a woman without the intention of marrying is a repulsive o nakaloko o disgusting and a licentious disregarding accepted rules, no. So ito yung sinasabi ni Jason Binoak, no, na kapag ka nagkaroon ka ng kumbaga nagkaroon ka ng kalib-in na wala kang intensyon na asawahin, tutuhanin ba? Yung ginagawa mo na ganyan na for the sake of lust only, walang love, walang ano. Kasi kapag ka-love mo, kahit papano, maiisip mo na, sana pakasalan ko to. Kapag ka naandyan yung intention na yan, that is valid. Pero kapag ka, kapag ka for purely lust only, yun ang insulto. Insulto yan sa babae na ginalaw mo, tapos hindi mo tutuhanin. Insulto po yan siya. Yan po ang sabi ni Jason Binoak na which is andyan po yan siya sa Divine Code. Katatak po yan siya. Kaya napakagandang din talaga no na napag-usapan na natin yan nung mga nakaraang linggo. Natapos na natin yan na kailangan kapag nagkaroon ka ng partner, andun yung isang idea ba na kailan kami mag-aasawa. Yung intention ba? Sana ikaw na lang yung naging asawa ko. Yung mga ganyan na pag-iisip na ang intention is tutuhanan talaga. Kasi kapag wala sa isip mo yan, yung gusto mo magpasaya lang sa sarili mo, iba yan siya, insulto yan siya sa babae. Gamitin mo tapos wala kang love. Mahirap yan siya. Then, maraming pang bagay na usapin niyang yung mga na yan. Napakadaming yan siya, kailan matatawag na sexual act yan siya, kailan matatawag na romance yan siya. Sana saan porsyon na magiging romance lang yan siya. Saang porsyon na matawag talaga natin na sexual act, napag-usapan natin yan. So review lang nyo lang yung mga topic natin last napag-usapan na natin yan. So kung habang hindi pa siya nadi-delete ng FB, hindi na kasi ako nagda-download kasi napakadami ko nang binabasa, napakadami ko nang ginagawa. So kayo na lang mag-review, kung pwede download ninyo, din mas maigi. Sa akin na lang, kapag kami nagtanong, sagutin ko na lang. Okay? So, place a small rock under your pillow, then remove all metal object from your body such as case, sing-sing, yung mga aryos-aryos, o yung mga ano-ano sa katawan natin na metal. Kapag natulog ka, kailangan mo yung hiwalay. Kasi kapag ka nagkidlat-kidlat, nag-lightning, tapos nadakip yan ng kidlat, asiguradong patay ka. Kasi metal yan. So, yung mga aryos, yung mga sing-sing, yung mga relos, lahat ng metal sa katawan, kailangan ihiwalay yan pag natulog. Kasi delikado yan kapag nagkaroon po ng mga thunderstorm o thunder, kilat, pag dinakip yan, kikita ba natin sa ibabaw ng building is minilalagay sila adapter, lightning adapter. Kasi kung hindi sila maglalagay dyan, may possibility na yung building nila matamaan ng kidlat. Kaya naglalagay sila ng adapter doon na kung saan active siya, masyadong dumakip doon sa kidlat. Isang metal yan siya na nilalagay doon sa taas para doon bagsak lahat ng kuryente.
Kaya pinagbabawal na matulog na may mga susi sa katawan o may lahat ng bagay na pwedeng pagdaluyan ng kuryente. Do not eat anything warms at the body before going to sleep. So isahan durian dyan, no? Sarapan naman kumain ng durian. Pero bawal po yan siya sa gabi. Kasi nga, mainit sa katawan yan. So kung ganyan, wag mo na matulog. Then, this includes any meat, eggs, cheese, sama pa ang milk, wherein ito palagi natin ginagawa, no? Na umiinom ng milk bago matulog kasi masarap ang tulog pag nag-inom ng milk. Pero yun, according to Torah, bawal yan kasi mainit yan sa katawan. Get married as early as possible para maiwas talaga dun sa wasting seed. Okay? So, paano, brother, noon hindi mo alam na kasalanan pala ang wasting seed? Ngayon, na alam mo na masama, hindi mo na gagawin. So, wala namang nakaiwas dyan. Lahat naman tayo na nagkaroon talaga ng wasting seed. Nagkaroon talaga. Kahit paano, kahit ako, hindi ako mahilig sa yan eh. Yung masturbate na yan. Pero hindi ko sasabihin na hindi ako nakapag-wasting seed. Kasi minsan, alam naman natin na nagbibidwet tayo na kahit na hindi mo gusto nalalabasan. So pareho lang po yan, wasting seed po tawag diyan. So kapag ganoon nag-wasting seed nung kaya medyo mahirap ang buhay kasi ang swerte mahirap din lumapit. Dahil sa suffering na yan, pwede pong mawala ang kasalanan na yan, pero ang turo ko talaga sa inyo para maiwas talaga or matanggal yung kasalanan na yan, teach to other person not to do the same. Kailangan na sabihin sa ibang tao. Kaya nga makita ninyo si Rabbi Yosef Mizrahi. May CD po siya na do not wasting seed. Binibigay niya yan doon sa mga tao libre. Kasi kapag nakita nila ang pwedeng mangyari sa iyo kapag nag-wasting seed ka, baka matakot o hindi na mag-wasting seed. So kapag nangyari diyan, hindi na siya talaga nag-wasting seed. May gain ka po doon, may ginansya ka po. So, sa dami ng ginansya mo, yung ginansya mo, mababawas din yun doon sa wasting seed mo. O, the more na marami kang mapagsabihan, tapos naniwala, the more nga mababawasan yung wasting seed. So, may malas, pero paunti-unti nawawala ang malas. Isa po yan sa paraan talaga no na pwedeng gawin ng lalaki para ma-rectify yung sin of wasting seed. Kailangan magturo po na huwag mag-wasting seed. Okay, salamat sa tanong, Ronald Yap, no, from okay. Another one from Joshua Cortez, bro. Yung may isang curiosity ako. May medtech kasi na nag-educate tungkol sa fertile na sperm by a microscope, at yung sperm ba na nagkataon na walang buhay, is it still considered na wasting seed? Sperm na hindi gumagalaw in microscope, wasting seed na pa rin. Okay, ganito po yan kasi kapag wasting seed, hindi po lang iisa yan. Siyempre may mga patay niyan, may buhay, kasi lang yan limited time lang ang niyan, ang buhay ng sperm. Hindi po unlike sa eggs na mas mataas yung lifespan niya kaysa dun sa konti lang buhay niyan. Sperm cell, maya-maya niyan, kapag wala na yung init, wala nang namamatayan siya. Yung iba naman nabubuhay, na pwede ding pumasok, halimbawa sa mga panty ng babae, kaya nabubuntis kahit na walang gumagalaw yung babae. O mayroong mga cases po na ganun. So kung ganun po, basta wag wasting seed. Kasi pag lumabas siya, hindi kasiguradong patay yan buti kung alam mo na, itong lalabas ko patay lahat to. Mag-wasting seed ka, okay lang yan. Problema, hindi naman lahat. So mas maigi, patay man yan o buhay, wag
Kasi siguro yung nakita, isang point lang na patay na yung nakita. Paano naman yung iba? Millions yan. Okay, Joshua Cortez again. Ito bro yung, if a doctor asks sperm sample to study wasting seed to po ba yun? Actually, kahit na wasting seed, basta for the purpose of study, it is allowed. For the sake of science, it is allowed. Halimbawa, mag-aaral sila patungkol sa XY na yan. Kasi yun naman ang term ng mga doktor kapag pinag-aralan yung ano. So, for the sake of study, it is allowed. Pero kapag for the sake of procreating, halimbawa, artificial insemination, kukuha ka ng seed ng iba, through injection, tapos ililipat mo dun sa iba, that is not allowed. Di po allowed yan siya. Because procreation is allowed only if it is done by vaginal penetration. So, kapag may ibang lalaki, yung husband mo hindi nagkakaanak, tapos gusto mong magkaanak, so maghahanap sila ng sponsor para gawing para magkaanak ka sa asawa mo. So, kung ganun po, according to Torah, kailangan mong ipagamit yung asawa mo doon sa lalaki na kukunan mo ng sperm cell. Yun po ang katotohanan dyan. Kasi kung kukunin mo lang, ipalus-los mo lang sa kanya, hindi naman nakuha lahat yun, di nag-wasting seed siya. Yung iba, magamit mo through vaginal, pero that is not according to tradition. Bawal talaga yan siya. Kailangan talaga na dumaan talaga dun sa process of natural cohabitation. Natural way of sexual intercourse. So, kailangan lang mag-usap. Kung gusto nyo yung donation, pag-abit mo yung asawa sa iba, then, kailangan lang ng agreement. No personal attach, no after that, kailangan hindi kilala yung lalaki or yung babae. So, mga ganun. So, sila na, problema na nila kung paano nila gagawin yun. Okay? So, with regards to artificial insemination, hopefully na, intindihan ninyo yan na bawal talaga yan siya. Bawal yan siya. So, kung gustong magkaroon ng anak, then, hindi naman imposible eh. Pero, kung wala talaga, wag pilitin. Hindi naman kasalanan sa atin kung may anak tayo o wala. Huwag pilitin. So, pwedeng mag-adapt. Tumulong doon sa mga pamangkin. Di para ka rin may anak. Kasi baka may, ibang dahilan kung bakit, baka may ibang dahilan kung bakit hindi pinapayagan ni Hashem yung mga ganyang So hopefully na intindihan natin to Okay, salamat dun sa mga tanong get married according to yes, do not sleep alone in a house. Kasi dun po nagkakaroon ng pagkakataon ng mga other entities. Do not sleep alone in the house. Mga lalaki to ha. Huwag ka matulog mag-isa. Kahit na sa babae, hindi advisable talaga. Pero kung matulog ka, ikaw lang talaga mag-isa, then kailangan may ilaw ka. Kahit na lampshade, may ilaw ka. Kasi medyo iwas ang mga other entities sa mga liwanag. Doon yan sila palagi kung saan madilim. Okay? Then, do not sleep alone in the house if you have to then light the candle kasi or gumawa ng kahit na anong light na maliwanag dyan sa loob. Kasi yan ang ginagawa ng mga righteous. Yan ang ginagawa ng mga righteous. So, place aside some money to give to Chitaka the next day if you are saved from Kiri. So, halimbawa, may nakita ka, tapos, magdasal ka siya, huwag mo ko bigyan ng pagkakataon na maiwas. Ito na naman, andito na naman yung isang, na hindi maganda na pwede ako magkaroon ng wasting seed. Ligtas po ako, Hashem. So, pagkatapos na nakaiwas ka, halimbawa nakabangon ka, nakahugas ka ng kamay, nakarecite ka ng Almighty God, then, the next day, you have to give tzedakah. So, you need to give tzedakah. So, then make sure that there are no impure object or pictures
laying around the room. Kasi nakakaugalian po natin na lalo na yung mga kalendaryo ngayon na yung lalo na yung tanduay, yung mga na halos nakahubad yung mga babae na nakalagay sa bawal po yan siya na mga immoral yung nasa harap mo tapos natutulog ka na kikita mo na nandyan sila. Hindi ka talaga yung impure thoughts mo hindi talaga mawawala kasi sexy ba naman yung kaharap mo. So when you go to sleep, chant your prayer or recite the prayer. Yes, sabi ko nga yung sa Jewish is Shema Yisrael. Then another one is Almighty God. So you will fall asleep with a verse in your mind. So kapag ka natulog po, halimbawa hindi nakinig ng Torah, but make sure na pwede po nating mabasa yung Psalm 91. Kasi yung Psalm 91 na yan is according to some rabbis or many rabbis na that is actually yan siya. Nakakatulong para mabantayan tayo dun sa gabi. Protection yan siya at night. Gumergadot Kaki Junior, tama po yan sir. Madami kong ng beses obserbahan na kapag walang ilaw, meron talagang nanunukso, lalo na sa panaginip. Pero kung buhay ilaw, si LLD nangungulit. Yes. Kaya nga, na maganda talaga na kapag ikaw lang mag-isa, kailangan may ilaw. Pwede kang magpatay actually kung may kasama ka. Isa, dalawa, tatlo ba kayo? So, pwede kang magpatay. Pero kung ikaw lang talaga, kailangan may ilaw ka talaga. Pagpalagay natin yung TV mo, paandarin mo ng buong gabi, then okay lang. Tulog ka. Kaya lang, minsan, pagod ka pagising kasi hindi nakapahinga yung mo. Kaya sanayin talaga na matulog na may ilaw. If you wake up and feel the demons around you, say impure ones, go away. So these 3 times, then get up and wash your hands, say over the beginning of the Almighty God. So gano'n yung di ba napag-usapan na natin to na yung ginagamit ng mga Jewish at ng mga Noahide kapag ka naramdaman mo na parang kakaiba dito sa room, may ibang entity dyan, pwede po natin gamitin Rabut Makashabut Believe Ish, impure ones. Ba'atsat Adonai Hitakum. Rabut Makashabut Believe Ish dahil sa iyo yung sa iyo yung masusunod. Pwede din sa ibang sabihin nating impure ones, get out of this place. Tami, beraklak mikam. Pwede din po yan. Okay? So, para maiwas tayo dun sa mga ganyang negative entity. Then, help you regain control of your mind when the demons start playing with you. Kapag naandyan na siya, sumasayaw na ng mga ganun na, kailangan ka nang magising dyan. Huwag mong sabayan. Minsan, nagagalit pa tayo pag nagising. So, sayang. Kasi panaginip ko, napakagandang babae, sumasayaw sa harap ko. Bakit mo talaga ako nising? So, babalikan pa talaga tulog. Gusto mabalik ang panaginip. Hindi po yan siya. So, para maiwas sa mga ganun na mabalik yun sa kailangan po natin na na gamitan talaga ng mga paraan, kung anong pwedeng gamitin natin. So, pwedeng impure ones, get out of this place, tami, beraklak mikam. Pwede po yan siya. Then, pwede din natin gamitin na yung Rabut Makashabut Believe Ish. Pwede din yan. Turo din yan ng mga rabbis. So, hopefully, nakuha natin yung mga lesson, Okay, gusto ko sana ding hand out or prepare over other people the merit saving others will protect you. Okay. So, ang ibig sabihin din ito, maggawa tayo ng mga papel na do not do wasting seed. Sabi ko kanina, di ba, gawa ni Rabbi Yosef Mizrahi na gumawa siya ng CD para ipamigay doon sa mga tao, para sabihin doon sa mga tao na ito yung mangyayari sa iyo kapag ka nag-wasting seed ka. Kaya kung hindi kaya talaga na para maiwas talaga, dapat mag-asawa.
Eduardo Danyo, Akyong, hindi pala totoong love ang couple. Matagal na nagsasama na walang kasal, na both in love naman daw sila. Actually, pwede yan. Pwede yan. Marami naman, hindi naman lahat pinakasalan eh. Oh, paano kung wala talagang pera? Alam naman natin yung kasal, hindi yan basta-basta talaga. Pwede yan siya. So, kapag ka nagsama kayo, andyan na yung sinasabing supporting each other, andyan na yung you live in one house, then andun na yung consummation of marriage, yung nagagalawan na, then you're considered as married. Even though hindi pa ikinasal. Andun na yun. Kapag ka nagsira sa yung isa, pwede siyang magkasala ng adultery. Kahit na wala silang kasal. Sana maintindihan talaga natin yung tura. Na hindi lang yan siya para doon sa ikinasal. Yung batas, hindi lang para doon sa mga ikinasal. May kasama din yan. Kahit na hindi kayo kasal, ganun pa din. Magkakasala ka pa. Ang pwede lang talaga agawin ng iba kapag ka nag-live-in kayo, andun ka sa isang bahay, sinuportahan mo siya. Pero kahit nakasal kayo sa canopy, so hindi natin pinag-uusapan yung kasal sa lupa Yung sinasabi natin na kasal, yung kasal sa harap ni Hashem, yung validity under the canopy. So, nakasal kayo under the canopy, may bahay kayo, nagsusuportaan kayo, pero wala kayong sexual act, then pwede yan siyang maagaw, at ang nang-agaw is hindi po magkakasala ng adultery. Kasi ang nagpapaano talaga is yung consummation of marriage. Okay, Assurance Infinity Health Research Base found that sleeping in a complete darkness maximize the rejuvenation of body. Room incomplete. Totoo po yan na mas madali tayong makatulog, mas madali tayong relax talaga ang body kapag walang ilaw, dahil relax ang body, nakakatulog ka ng maayos, then maganda talaga yes, andun na tayo. Pero spiritually, hindi po yan siya ina-advise, dahil nga sa kapag ka madilim, andyan talaga yung mga other entities. Ang problema lang kasi, sometimes science do not believe that there is other entities. Pero hindi po talaga natin, because that is Torah-based. So if you believe God, then we need to believe other entities. Kasi kung hindi ka niniwala sa other entities and yet you believe God, na pareho silang hindi makita, then ibig sabihin na salita mo lang yan, o naniniwala God, tapos hindi ka maniwala sa other entities. Paano ka naniwala kay God? Hindi mo nakita, tapos sabihin natin, hindi pa naman ako nakakita ng ganun. Di mag-atheist na lang. So, hindi kasi rason na hindi ka maniniwala kasi hindi mo nakita. If you believe God, then you need to believe other entities. Kasi pareho yan silang hindi makita. Biblical yan. Andun pa yan sa simula pa nung araw, panahon ni Adam. Andyan na yung other entities. And actually, the original partner of Adam was actually now is considered other entities. So, maraming salamat po sa mga tanong. Napaganda po natin na maayos yung lecture nating gabi, ngayong gabi. So, isa nga pala busin ko na lang to. If they do carry, you go to the mikveh. Kapag may mga impure thoughts, kapag nagkaroon ka ng wasting seed, isa po sa parahan yan is go to the mikveh. Wherein pinag-uusapan na ngayon yan ng Manila. Okay, body cells may only be renewed when you sleep in a room in a complete darkness, a little. Siguro din. Okay, pero hindi ibig sabihin na kailangan darkness talaga, tapos yung may ilaw ka, hindi na ibig sabihin na hindi mag-rejuvenate. Kasi mahimbing lang din talaga ang tulog, pero ako mahimbing man tulog ko kahit may ilaw. Nasanay man talaga ako na may ilaw. May ilaw o wala, kakatulog ako, walang problema sa kuana. Okay? So, maraming salamat po magandang gabi po sa lahat. Okay, dali lang kasi nawala yung ko kasi nag-search ako kanina. Tapos
Okay. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God, in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Akachati mi'et Adonai otam abakesh shirti bevet Adonai ko Mekaya Akachati mi'et Adonai otam abakesh shirti bevet Adonai kol yamekaya lakazot benoam Adonai lakazot benoam ulbebaker bekalo. Lakazot benoam Adonai
Lakagot beno, beno, olbe bake, bekalo, olbe bake, bekalo. Amen. Gandang gabi po sa lahat.